Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ha? So dito, ano ba talaga kasi ang pinakamatibay na argumento? Ha? Na bakit pwedeng kasuhan sa korte si Sara kahit impeachable officer siya? Alam niyo mga kabunyo, ha? Pinakamatibay na argumento diyan ganito. Ano ba ang nakalagay sa konstitusyon? Ang nakalagay sa konstitusyon, tanging ang presidente lang ang immune from suit. Ano ba ang ibig sabihin ng immune from suit? Ibig sabihin, habang nakaupo ka pa sa pwesto, hindi ka pwedeng kasuhan sa korte. Hindi ka pwedeng kasuhan sa korte. Immune from suit. Ang suit is kaso. Pag immune, ibig sabihin, hindi pwede. Immune ka. Ngayon, sino lang ba ang official na immune from suit? Ang president. Ano ba si Sara Duterte? President? Vice President yan. So, ang Vice President, hindi kasama sa may immunity from suit. Kahit yung mga justices ng Korte Suprema, wala yang immunity from suit kahit pa Chief Justice. Kahit pa mga senador, wala yang immunity from suit. Tingnan nyo si Marcoleta. Tingnan nyo si Jinggoy. Immune ba yan from suit? Hindi. Hindi yan immune from suit. Kaya lang, ang argumento ng mga tao ni Sara ay Vice President yan. Impeachable official yan. Si Marcoleta, hindi naman impeachable official. Ang mga impeachable officials lang kasi, justices ng Korte Suprema. Yung ombudsman, impeachable official yan. Yung mga commissioners ng COMELEC, commissioners ng COA, commissioners ng civil service, yan ang mga impeachable officials. Dahil impeachable official sila, matataas ang katungkulan nila. Maaari lang silang tanggalin sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Yan ang nakalagay sa konstitusyon. Pero ang senador, ang kongresista, hindi yan impeachable official. Tingnan nyo si Arnie Tevez, congressman. Impeachable official ba yan? Hindi. Paano tinanggal si Tevez? Ay, ethics committee lang yan. Ganon din si Kiko Barsaga. Ethics complaint lang yan. Kapag mga senador at kongresista, hindi kailangang idaan sa impeachment para matanggal. Ano lang yan? Ethics complaint lang yan. Basta magboto ang 2/3. Tingnan nyo si Arnie Tevez, 2/3 ng kongresista, sang-ayon. Si Baki na yan. Ganon din si Kiko Barsaga. 2/3 ng kongresista sang-ayon, tanggal na yan. Kaya kapag sinabi nating officials tulad ng senador kongresista, hindi yan impeachable officer, pwede yang matanggal hindi sa paraan ng impeachment. Pero yung mga matataas na officials, President, Vice President, Justices ng Korte Suprema, Ombudsman, Commissioners ng COMELEC, Commissioners ng COA, hindi mo yan pwedeng tanggalin sa pwesto except through impeachment. Yan yung Kaya sa totoo lang, ang ombudsman, hindi mo yan pwedeng tanggalin. Kahit presidente ka, hindi mo pwedeng sabihan ang ombudsman na tanggalin yan sa pwesto. Kailangan impeachment yan. Ganon. Bakit? Kasi napaka-importante ng mga posisyon nila. Napaka-importante ng posisyon nila. Tulad ng ombudsman. Pag ang ombudsman pwedeng tanggalin ng presidente, ay di matatakot na ang ombudsman sa presidente. Di ba? Matatakot na ang ombudsman sa presidente kasi baka tanggalin ako ng presidente. Di ba? So, impeachable official ang ombudsman. Ganon din ang COMELEC. Ganon din ang COA. Nakita nyo naman yung kaimportantehan ng COA. Sila yung nag-a-audit ng pondo ng bayan. Kaya dapat ang COA hindi matakot sa mga kongresista, hindi dapat matakot sa mga senador saka sa presidente ng Pilipinas. Bakit? Impeachable official siya eh. Kung gusto niyo akong tanggalin, impeachment. Ay alam niyo naman ang hirap ng impeachment. Okay? So ngayon, pasok tayo dun sa issue ng kaso. Halimbawang ito, bigyan ko kayo ng
Halimbawang Chief Justice ka ng bansa, nakapatay ka ng tao, nakapatay ka, homicide o murder, pwede ka bang kasuhan habang Chief Justice ka? Pwede ka bang kasuhan? Yes, because hindi ka immune from suit. Di ba? Hindi ka immune from suit. Oh, Vice President ka, nakapatay ka, pwede ka bang kasuhan sa korte, criminal case? Yes, kasi hindi ka naman immune from suit. Only the President is immune from suit. Bakit ang President hindi pwedeng kasuhan? Kahit may nagawa siyang kasong kriminal, tatapusin mo muna yung termino niya. Parang katulad ni Erap. May ginawa siyang kriminal na krimen. May ginawa siyang krimen yung tungkol sa wedding, tumanggap siya ng napakaraming pera. Pero pwede mo ba siyang kasuhan? Hindi. Pero pagkatapos ng termino niya, pag natanggal na siya sa pwesto, saka mo siya kasuhan. Hindi na siya immune from suit. Diba? Pero ang Vice President, ang Justices ng Korte Suprema, ang Ombudsman, pag may nagawa yan na krimen, pwede mo yang kasuhan kasi hindi yan immune from suit. Diba? Hindi yan immune from suit. Nakalagay naman sa Constitution ang President lang ang immune from suit. Pero ang Vice President, ang Justices ng Korte Suprema, ang Ombudsman, kahit pa impeachable officer yan, hindi sila immune from suit. Yan ang napakalinaw na na argumento diyan. Kaya yung mga nagsasabing hindi pwedeng kasuhan si Sara kasi impeachable official, ay paano pala pag nakagawa pala ng mga krimen ang mga impeachable officials? Ang dami-dami niyan, ombudsman, mga commissioners ng COMELEC, commissioners ng COA, vice president, tapos justices ng Korte Suprema. Pag nakagawa pala ng mga krimen yan, hindi mo pwedeng kasuhan? Hindi pwede yun. President lang ang hindi pwedeng kasuhan. Nakukuha niyo mga kabunyog? Anong silbi ng ating batas? Kapag yung mga impeachable officials, hindi mo pwedeng kasuhan kapag nakagawa ng krimen. Nakagawa sila ng krimen, murder, tapos hindi mo pwedeng kasuhan. Ang hindi lang pwedeng kasuhan ang presidente. Bakit ang presidente special? Kasi nga, presidente yan, nakakahiya kung kakasuhan mo yan. Patapusin mo muna ng termino niya. Di ba? Kasi pag-uusapan yan sa ibang bansa, yung presidente ng Pilipinas, kinasuhan. Inaresto, nasa korte, nakakulong. Nakakahiya. Nakakahiya. Aside pa, kapag ang presidente kinasuhan mo, kung pwedeng kasuhan ang presidente, tambak na ang kaso niyan. Pag tambak na ang kaso niyan, kahit sino pwedeng magkaso diyan, ang mangyayari diyan, hindi na siya makakatrabaho. Ang dami niya pa namang trabaho bilang presidente. Maaabala. Kaya ang usapan diyan sa konstitusyon, wag na muna siyang kasuhan. Immune siya from suit. Kahit criminal case, civil case, saka na lang, patapusin na muna siya sa termino niya. Pero yung officials, kahit pa impeachable, tulad ng Vice President, Ombudsman, members ng commissioners ng COMELEC, commissioners ng COA, tapos justices ng Korte Suprema, hindi sila immune from suit. Hindi sila immune. Pero kung tatanggalin mo sila sa pwesto, hindi pwede. Impeachment lang ang pagtanggal sa kanila sa pwesto. Yun ang sinasabing impeachable official. Hindi mo sila pwedeng tanggalin sa pwesto. Impeachment lang ang makakatanggal. Pero pwede mo silang kasuhan. Okay na, mga kabunyog, mga kababayan? Ganyan ang paliwanag dyan. Kaya yung mga nagsasabi, si Leni Robredo, di ba kinasuhan nila nung panahon ni Duterte? Kahit ka pa impeachable official, hindi ka immune from suit. Malinaw na, mga kabunyog, mga kababayan? Ang immunity from suit extends only to the president. Okay? Sana nakatulong itong paliwanag ko, mga kabunyog. Paano pala halimbawa si Sara? Paano yan? Kung aarestuhin siya, makakapiyansa naman yan, grave threats lang yan . Tapos, maghihiring yan. Maaabala ba siya sa trabaho niya? Hindi naman araw-araw ang hearing, hindi naman buwan-buwan yan. Ang mahirap na maabala sa mga hearing ng mga kaso
ang presidente kasi napakaramang trabaho niyan. Oh. Pero kung Chief Justice ka, may kaso ka kasi nakapatay ka ng tao, paano yan? Haharapin mo ba ang kaso mo? Yes. Maaabala ka ba? Ay, maaabala ka pero marami namang pwedeng pumalit kasi marami namang justices ng Korte Suprema. Oh, 'di ba? Kaya ano 'yun, ang president talaga ang mahirap. Ha? Ang president talaga ang mahirap. Hindi pinaano 'yon, nakalagay sa konstitusyon, wag na muna. Kahit makagawa ng krimen ang presidente, halimbawa nakapatay siya, suhan siya pagkatapos na ng termino. Kasi nakakahiya na presidente kinasuhan mo. Pero yung ganyang immunity from suit extends only to the president. Hindi yan nag-i-extend sa vice. Hindi yan nag-i-extend sa members ng ng Korte Suprema, mga justices. Okay? Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.